Hi guys! 2 linggo nga kaming hindi nakauwi kaya nga ganun na ngang pagka-miss ni Simon kay ate niya. Pasalamat na lang talaga kami ngayon at wala akong duty ng 24 at 25. Mababait kay mga boss namin, binigyan kami ng oras na makauwi sa mga sarili naming probinsya. Alam namin na napakalaki ng adjustment kay Simon at kay ate Sofia na magkalayo sila dahil mula mga bata sila kung nasan yung isa, inantun yung din yung isa. Pero dahil hindi kami pwedeng hindi magtrabaho ay kailangan naming lumayo at kinuha nga namin muna pansamantala si Simon kasi nga nanganak yung hipag ko, mahihirapan si Amni tsaka si nanay na mag-alaga dahil nga yung 3 panganay na babae na magpipinsan ay nag-aaral na. Kaya nga ngayon si Simon ay sinasama ni Mister sa opisina at ako naman ay nagtatrabaho din. Hindi na muna namin nilipat ng school si Sofia kasi mahihirapan na naman siya mag-adjust. After na lang siguro niya mag-grade 6 ganyan, tsaka na lang namin siya iaakyat ng Baguio. Siguro kaya ganun na lang pagka-miss nila sa isa't isa kasi hindi sila yung magkapatid na laging nag-aaway ganyan. Si Ate Sofia kasi marunong siyang mag-asikaso sa kapatid niya. Kahit nga napakulit ni Simon sa kanya ay talaga na iniintindi niya. Kaya nga siguro nung nalayo si Simon sa kanya ay sobrang namimiss nga ng bunso. Siguro sasabihin na lang na alagaan ko yung mga anak ko. Pero hindi kasi talaga kaya. Gusto talaga namin na napag-aaral namin sila, na may sapat na allowance, may mga gamit. Pag may gusto silang ipabili sa amin ay mabibili namin. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng kaya lang ng isa ang magtrabaho para ma-provide lahat. Feeling ko sa sarili namin experience ni Mister, dapat talaga 2 kaming kumayod ngayong mga ganitong panahon na. Buti na lang talaga at may mga lola, lolo, tito, ganyan na makakasama namin mag-alaga na walang hinihinging kapalit, hindi namin binabayaran, ganyan. Maraming tulong na ang ibibigay nila sa amin. Pinagbubuti na lang namin lahat provide na lang namin kung ano yung kaya namin magbigay sa kanila bilang pasasalamat. Saya ko ngayong Pasko kasi nga umabot talaga yung sweldo ko before mag-Christmas. Kaya nga sabi ko ay Lord, kahit papaano makakapagbigay ako ng regalo sa kanila. Maswerte ka kung meron kang pamilyang mahal ka kahit wala kang hawak na pera or kahit wala kang sweldo, naiintindihan ka nila, ganyan. Maswerte ka kapag gano'n yung mga nag-aalaga sa mga anak mo. Itong taon na 'to, grabe ang dami naming pinagdaanan na problema as in super. Parang gusto na naming sumuko. Pero alam niyo ba nung magtatapos ng taon, tapos binigay sa akin lahat. Alam mo yun, na-promote ako sa trabaho, na-regular ako, nagkaroon ng maayos na trabaho yung asawa ko at medyo meron kaming nahahawakang pera ngayon, medyo kami nakakapantabi, ganyan. Kumikita yung vlogging namin. Alam mo yung ang daming problema pero sinusubok ka lang pala talaga, huwag ka lang susuko. Kasi kapag ka nag-shower naman ng blessing sa'yo si Lord ay sobra-sobra rin. Super duper saya nga namin na yung 24 at 25 ay wala kaming parehas na trabaho. Kaya nga sabay-sabay kaming makakapag-celebrate ngayon ng Pasko, hindi kami magkatay-walay. Ngayon Pasko nga namin masusubukan na hanggang sa preparation na inandun kami. Dati-rate kasi alam niyo ba kapag ka naggaling pa ako ng duty na hanggang alas 5 or alas 6, alas 9 or alas 10 na kami nakakauwi. Na yung taon na ay ito sabay-sabay kaming maghahanda at mag-prepare sa kung ano ang pang Noche Buena namin. Ang unang plano nga namin ni Mister ay 23 ng gabi, diretso na nga kami uuwi ng Tarlac. Kaya nga labas sabi ko kay Mister ay dadaan muna kay la mama at kay la papa sa mga in-laws ko bago kami bumiyahe. Kaya nga 24 na ng umaga kami nakababa. Siyempre, inunay muna namin sila mother-in-law at saka sila father-in-law na pasyalan bago kami umuwi ng Moncada. Hidinaan na nga muna namin kila mother-in-law, kila father-in-law at saka sa mga bata yung mga regalo din namin para sa kanila. Buti na lang talaga at nakaibigan ko na talaga si Miss Kim, yung pinagbibilhan namin ng balut, tinapa at gulay. Sa paniki, nakisuyo nga ako sa kanya ng handa namin ngayong Pasko. Dahil nga ang trip namin ngayong Noche Buena ay street foods, alam kong hindi ko na mahahabol yung pagbili ng mga isaw, ulo ng manok, paa ng manok. Kaya nga piniem ko siya. At talaga namang inasikaso niya yung mga orders namin, napakabait talaga.
Sa kanya rin ako kumukuha ng masarap na red egg, tinapa, mga ganyan, buro. Sa kanya din ako nakakabili. Kaya PM yun din sila pag may mga ganong orders kayo. Meron din siyang mga tindang kimchi. Masarap din yung tinda niyang kimchi. Mag-aalas 11 na nga nung makalabas kami ng Tiplex, dumiretso nga kami dun sa Paniki para i-pick up na lang talaga yung mga order namin. Less hassle. Super babait talaga nila. Eh, 'di ba 'pag magma-market ka ng mga ganito, mga pang-tusok-tusok, eh, dapat madaling araw pa lang nandun ka na. Kaya nga napakasaya namin na meron sila at sila na talaga ang nagpalinis at nag-order, nag-abono muna nung pang-Pasko namin. Pagdating nga namin ng bahay, agad-agad na nga namin nilinisan yung isaw, paa ng manok at saka yung ulo ng manok, hinugasan tsaka tinimplahan. Yung balut ay pinakulo na lang din nila nanay. Isang tray nga ang kinuha namin para lahat kami makatikim. Kasi nga halos lahat kami ang kayang ubusin ng balut ay tigda dalawa. Nagluto rin ng konting chop suey sila nanay kasi nga may nadaanan kaming gulay doon sa may Marcos Highway kanina para may iba naman kaming handa at may pangsabaw si Simon kasi nga hindi talaga namin mapakain ng kanin si Simon kung walang sabaw. Pero syempre kaming mga adults ay talagang tuwang-tuwa na sa barbecue. Inihaw ng liempo, minihaw na ulo ng manok, ay iuulam na rin talaga. Yung isaw ay naku, pumalpak kasi kaming naglinis ni tatay. Kaya nga hindi siya matuhog, hirap na hirap. Lahat talaga nag-try na itusok yung isaw, kaya lang hindi talaga namin matusok kasi sumobra kami sa linis. Kaya nga ang ginawa ni mama siya, ginawa niya na lang okay yung isaw. Lahat nga kami ay nagtulong-tulong mula din sa decoration, pagtutuhog, pagluluto, pag-iihaw. Tapos yung mga bata, nilagyan muna ni mister ng tent para medyo matahimik kami habang nagpe-prepare. Nung may mga naluto na, tsaka namin sila pinalabas. Super happy pala ng street foods na concept sa party kasi may pulutan ka na, may ulam ka na. Mas masaya pa nga sana kung meron kaming naabutan na ma na video, okay, pero lahat ay fully book kasi kaya nga ano na lang, ang ginawa ni mister ay kinuha niya yung cellphone, nag-play na lang sa YouTube ng karaoke, tapos may maliit kaming mic na ginagamit namin dun sa speaker, ganyan, yun na lang. Lahat naman talaga mapaparaanan at lahat kapagka gusto mong masaya, ay masaya talaga. Magkakasabay nga namin sinalubong ang Pasko tapos may bagong parte ng pamilya namin. Si Kuya Bay, construction worker siya dun sa may kapitbahay. Eh, hindi siya nakauwi ngayong Pasko kaya nga sabi namin dito na lang siya mag-celebrate. Hindi naman na rin siya iba sa amin. Mabait din naman talaga kasi si Kuya Bay, eh, hindi siya mahirap pakisamahan tsaka kapagka masipag siya magkuha ng mangga. Taga Visayas kasi siya, kaya nga hindi din basta-basta nakabiyahe pauwi. Kaya nga dito na lang siya sa Tarlac nagpasko. Yehey! Walang natumba ngayon. Lahat kami umabot sa pagsasalubong ng Christmas Eve. Hindi sila masyadong nag-inom kasi talagang kinontrol lang para lahat ay happy-happy lang ganyan. Nung pagbuksan na ng regalo ay hindi nga talaga mabuhat ni Ami tsaka ni Daddy yung gift namin sa kanya. Hindi ko na nga din kasi nabalot kasi kinuha ko ng gift wrap o di ba? Mga tipikal na mga kailangan nilang mama at ni Daddy ang binigay ko, mga kape, gatas, asukal, ganyan. Yung anak naman ay rice wine kasi yun talaga ang paborito ni Daddy. Lahat nga kami nakatanggap ng mga regalo. Oo, pasimplihan lang, di naman pabonggahan na regalo, pero yung saya lang din naman talaga ng mga bata ang importante. Hindi naman din nila kailangan ng naku, mabonggang regalo kapagka naman yung alam mo yung mga bagay na gusto nila ay talagang mapapasaya mo na sila sa ganong paraan. Nakapagbigay din kami ni mister ng konting paampaw kila Ami, kila nanay, kila Daddy Lo, kila Mama Si. Bilang pasasalamat lang rin talaga sa pag-aalaga sa mga bata. Isa pang bagong parte ng pamilya. Hello, Hannah Gale. First Christmas din niya sa amin. After nga ma-distribute ng mga regalo, ay sabay-sabay na nga kami nagbukas. At super sasaya. Tingnan yung mga mukha ng mga bata. Napaka saya ng puso ko na na-appreciate nila yung mga munting regalo namin sa kanila. Maraming salamat rin sa mga ninong at ninang ng mga anak namin na nagbigay ng mga gifts at binigay din namin sa kanila ngayong Noche Buena. Yung mga nagbigay naman ng cash, i-try namin na ibili ng ibang mga kailangan nila sa mga susunod na araw.
Maraming salamat sa pagmamahal sa mga babies namin. Yung mga ibang gift naman sa akin na meron pa naman ako sa bahay gaya nung kitchenwares, binigay ko na lang kay Ami din kasi nga wala naman siyang gano'n dito sa baryo. At gagamitin din namin kapagka nandito kami nakakauwi. Yung mga ibang alak ay yun na ininom na nila. Yun naman talaga, eh, hindi naman na hindi na namin sila binawalan na uminom ngayong Pasko kasi nga ngayon lang din talaga magkakaharap sila. Mister, sila tito, yung mga lolo ng mga bata. Kaya nga hinayaan na namin sila, pinainom na namin yung mga naregalo sa amin na alak din. Ang saya ng Pasko. Talaga naman kahit super simple, hindi na namin pinabongga yung handa, hindi na namin pinabongga yung decorations. Talaga ang binili namin ay yung mga makakapagpasis, lalo na sa mga bata. Kaya ikaw, huwag kang sasuko kung pakiramdam mo sunod-sunod na lang lahat ng pagsubok na dumarating. Huwag kang susuko kasi nga lahat ng yan ay magpapatibay sa'yo, magpapalakas sa'yo. Para pag nag-shower na ng blessing sa'yo si Lord ay ready ka na. Maraming salamat sa panonood. Merry Christmas!